Eh bakit naging membro ng auxiliary yan? Somebody have allowed them to become members of the auxiliary. Nagpapanik na dito ang China. Gusto na nilang biglang umuwi. Gusto nang umalis sa Pilipinas. Base sa balitang kumakalat, sinabihan na ni Gibo ang AFP na maghanda sila sa Pilipinas, na baka hindi lang dito sa loob ilalaban ng AFP, maging sa labas ng Pilipinas. Kaya dapat maging matatag ang AFP, maghandang ipaglaban ng Pilipinas. We need to transform our army into a multi-mission ready, cross-domain, and capable force that can effectively thwart emerging threats to our country's stability and sovereignty. Pero ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., kayang-kaya daw nating manalo sa China kahit di makipaggera ang mga Pilipino. Total dun lang naman sa internet matapang si China, de dun natin mapapakinabangan mga Pilipino. We can fight in the cyber domain even with just a laptop, no? Or even pati nga cellphone, kayang-kaya natin lumaban. And alam naman natin na mga Pilipino ay magagaling, no, sa cyber. So we are going to harness that competence, that skill of the Filipinos in order for us to develop a highly competent and capable cyber warrior. Hindi naman kinakailangan na talagang magaling na sila, because we will train them also in cyber defense, both passive and active defense. Babala naman ng ilang mambabatas, paano maayos ito ni Gibo kung totoong merong deal itong si Duterte sa China matapos madiskubreng pinasok ng PCG ng mga espiya nung siya pang nakaupo. Gustong pananagutin siya ng kamera. Kaya parang tumitibay yung ating tumitibay yung ating hinala, yung ating hypothesis na meron talagang deal itong si Duterte with China. Kaya talagang panagutin, gusto natin talagang panagutin ito. Kung hindi ito mapapanagod ng PCG, ay baka pag-aralan din namin yung pagpa-file ng resolution kaugnay dito. Sure, member ng PLA yun, di ba? Kung pumasok dito sa Pilipinas. And of course, sila ay loyal sa kanilang bansa. Malamang na-report yung mga kung ano ang nangyayari dito sa ating bansa. At yun po yung nakakabahala kasi intelligence information. Ngayon, kaya siguro pag-aaralan namin kung paano talaga magkaroon ng resolution para paimbestigahan ito. Scary na nga yung fact na may ganun karaming mga Chinese nationals na nasa PCG, pero mas scary po yung fact na may mga enablers sila mismo sa hanay ng pamahalaan ng mga kapwa natin Pilipino. Kaya talaga hindi dapat ito palampasin kasi ilang layers na yan ng pag-apak sa soberanya natin. Dali-dali namang pinagtanggol si Duterte ng taon niyang si Balilla ukol sa pagkakaugnay. Sila daw nagpapasok sa PCG nitong mga Chinese na nang-i-spy. Bumaliktad nga ba sila sa China? Dapat nang ipahuli kung totoong sa Pilipinas nag-traitor sila. Sila ay tutulong sa aspect lang po ng humanitarian assistance, donation. Wala silang participation sa mga activities ng Philippine Coast Guard, lalo na po sa mga sensitibong pagkilos. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.